Handa na ba kayo magmaneho? Panoorin niyo to. Attorney G, anong mga obligasyon ko kung nagmamaneho na ako? Ito po ang mga obligasyon ninyo at galing po mismo ito sa LTO. Una, check your documents. Dapat po ay lagi ninyong dala ang valid na lisensya ninyo or at least may access po kayo sa e-driver's license ninyo na makikita sa online LTMS portal mismo ng LTO. Tandaan po ninyo na bawal pa rin po ang scanned, screenshot or photocopy lang po ng lisensya ninyo. Siguraduhin nyo rin po na pasok sa classification o sa uri ng lisensya ninyo ang motor o ang sasakyan na minamaneho ninyo. Siguraduhin nyo rin po na updated at rehistrado ang sasakyang gagamitin ninyo at may kopya po kayo ng official receipt o OR, Certificate of Registration or CR at ang third party liability o TPL o ang comprehensive insurance policy sa loob po ng sasakyan nito. Napakahalaga po ng mga ito dahil kapag may bungi po sa dokumento ninyo, lagi po kayong talo kapag na-aksidente po kayo kahit hindi naman po ninyo kasalanan nito. Pangalawa, check your vehicle. Dapat po ay lagi ninyong sinisigurado na nasa tamang kondisyon ang sasakyan o motor na ginagamit ninyo. Lalo na po kapag luma na ito at lalo na po kapag motor ang dala ninyo. Dahil literal po na buhay at kaligtasan ninyo, ng pasahero ninyo at ng ibang tao ang nakasalalay po dito. At magkakaroon po ako ng mga hiwalay na videos kung paano po ang tamang pag-check ng mga sasakyan ninyo. At ang pangatlo, drive properly. Dapat po ay hindi kayo nagmamaneho kapag kayo po ay nakainom, nakadroga, sobrang galit, sobrang puyat o sobrang pagod dahil ikapapahamak nyo lang po ito. Ang tendency po kasi natin kapag tayo po ay nakainom, nakadroga o sobrang galit ay mas reckless po tayong magmaneho at mas matapang po tayong makipag-away sa mga kapwa motorista ninyo. At kapag sobrang puyat o sobrang pagod naman po tayo, karaniwang nakakatulog po tayo habang nagmamaneho. At dapat po ay defensive driving po lagi tayo. Ang ibig sabihin lang po nito ay dapat po ay lagi nating sinusunod ang batas trapiko at maging mapagbigay po tayo sa pedestrian at sa kapwa nating nagmamaneho. Ang dahilan po kung bakit ang pagkakaroon ng lisensyang magmaneho ay hindi isang karapatang pantao kundi isang privilege po ito ay ang isang sasakyan po kasi ay nagiging deadly weapon sa kamay ng maling tao. At araw-araw na po nating nababalitaan ang mga malulungkot na aksidenteng nagaganap sa bansang ito. Mga aksidenteng maiiwasan o mababawasan sana kung lahat po tayo ay susunod sa mga nasabi kong ito. Gina.